Isa si Europeak 110 sa pinakamabentang motor ni Euro dito sa Mitsubishi. Kaya naman nung may dumating na bagong modelo dito, pumunta tayo agad guys para mabigyan to ng review at walkthrough. At syempre, alamin na din natin yung presyo ng bagong Europeak 110 na ito. Kaya naman tara, samahan nyo kay ikutan tong motor na to. Let's go! Sa mga naghahanap dyan ng motor na pwede pang araw-araw ni Euro, meron silang available dito guys na Europeak 110. So this one is yung 2025 model. At makikita nyo naman guys kung gaano mas pinabago or mas pinaganda itong si Europeak 110 pagdating pa lang sa headlight niya. Ayan. Napaka-sharp na, at the same time, ito ay naka-LED na mayroon pang projector na kung saan pagkagabi napakaliwanag. Tapos napakaganda din ng eyeline niya dito guys, which is naka-LED na din. Turn signal, naka-LED na din. Kaya modern na din yung design niya. So pagdating naman dito, wala kayong ibang decals or sticker makikita dito kundi yung brand niya na Euro Motors tapos yung Peak 110. So talaga mahalin tulad nyo siya guys doon sa Wave ni Honda kasi medyo may pagka-look alike sila. Then pagdating sa decals, ayan, napakaganda din ng decals guys. Ayan, perfect combo sa kulay niyang black. Tapos, pagdating sa suspension, ginamitan pa rin siya ng telescopic. Drum brake pa rin naman. Ayan, tapos ito ay merong tire size sa front na 2.25 by 17 inches. At the same time, siya po ay ayan, spoke. So, meaning, this one guys is, ayan, meron pang interior. And then, pagdating dito sa side profile niya, ito yung itsura. O, diba? Napakaganda ng motor na to guys, pang araw-araw. Kasi napakatipid din ito sa gasolina. At the same time, pagdating sa forma, napakaangas na din, no? Ayan. Dashboard tayo. Napakalapad ng dashboard. Tapos, lahat naman na information na kakailanganan mo dito ay nandito na. Kanyang speedometer, odometer. Tapos, meron siyang mga indicators dito kagaya ng turn signal. Ayan. Tapos, meron din siyang gear indicator. So, para sa akin, goods na goods yan. Para hindi ka namang hula kung anong gear na nitong motor na to pag pinapatakbo ninyo. At the same time, meron din siyang neutral indicator. Tapos, meron din siyang fuel gauge. Then, ang isa din sa nagustuhan ko dito guys, yung button switches niya, meron na din siyang patayan ng ilaw. Ayan. Electric start. Check natin kung mayroong kickstart. Ayan, meron pa siyang kickstart. So, for me, pag mabusan to ng baterya, of course, meron pa pag-asa na mapaandar tong motor na to. Tapos, nandito yung kanyang high beam, low beam, horn, turn signal, at choke. So, this one guys is carb type pa rin. Tapos, meron siyang abang dyan. Pwede mo paglagyan ng bag mo. Ayan. Para nang sa ganun, hindi ka na mahihirapan. Kasi, pagdating sa kanyang under seat, wala kayong mailalagay dito. Not unless meron siyang available na bracket para mapag-mountan nyo ng top box. So, pwede ka maglagay dito ng pamunas or di naman kaya, ayan, papers ng motor. Tapos, meron pa siyang, ayan, rubber. Pang higpit kung mayroon kayo ilalagay dito. Ito yung kanyang fuel tank. So, dito naman tayo sa grab bar. So, yung grab bar niya guys is hindi siya metal, plastic siya. And for me, okay lang naman yan. Kasi at least merong mapaglalagyan or may mahahawakan yung OBR mo pag aangkas dito. Sa seat naman, generous yung seat cushion niya. Tapos naka-rough. So, kahit anong klaseng pantalon na susuotin mo, ayan, hindi nadulasin dito sa motor na to. Tapos ang isa pa sa nagustuhan ko dito guys, meron siyang maliit na front pocket at meron din siyang charging port na kung saan pwede mo pagsaksakan ng cellphone mo pag lowbat ka na. So pwede ito paglagyan ng coin purse, mga coins, bottled water, hindi pwede may lagay dito. Cellphone, hindi din pwede. Pero pwede ka maglagay dito ng, ayan, cellphone holder. So yung link lalagay ko na lang dyan para maka-order na din kayo kung ano yung cellphone holder na gamit ko. Tapos ito yung kanyang cambia guys. Auto clutch siya, 4-speed, no? Auto clutch. Tapos side stand, walang kill switch sa side stand, typical lang. Tapos ito yung foot peg ng, of course, ng angkas na rubberized. Ayan. So, mayroon pa rin cover yung chain niya, and then suspension sa likod, ginamitan siya ng dual shock absorber. So, ito pala yung bukasan guys ng kanyang under seat, no? Ayos. Tapos, ito yung napakahaba niyang decals. Napakaganda din ng pagkakamount. Hindi putyo-putyo. So, mahirap din to baklasin. Kailangan mo pang, ayan, pakuluan ng mainit na tubig tapos busan para matanggal tong decals na to. If ever gusto niyong tanggalin. Pero, para sa akin, no need na kasi napakaangas na ng decals niya. Pati yan, oh. Diba?
So, dito tayo sa tail. Ito yung kanyang taillight guys, naka-LED na din. O, di ba? Upgraded na talaga. Tapos turn signal is naka-LED na din. Napakalaki ng kanyang turn signal guys. So, talagang ma-aware yung nakasunod sa inyo pag pinaandar nyo itong motor na to or gumagamit kayo ng turn signal line. Tapos, dito yung plate holder. So, yung magsisilbing ilaw ng plaka is ito. Ayan. Angas. Tapos, dito guys, yung kanyang suspension. Ayan. At sa mga tatanong braking system sa likod is drum brake, no? So, naka-swing arm pa rin siya. Tapos, yung tire niya dito sa likod. This one, guys, is tube type pa rin, no? So, 2.50 by 17. Parehas lang yun ang tire size niya sa front end tsaka sa likod. Sa tambucho naman, napakaangas din. May heat guard na din. Ayan, para hindi mapaso ang kas mo or ikaw. Tapos, ang nagustuhan ko din dito kay Euro Peak 110, guys, meron siyang kickstart. Para nang sa ganun, pag maubusan kayo ng baterya, may pag-asa pang mapaandar tong motor na to. Ayan o. Ayos. Nice. Chinek ko guys sa website nila kung ano yung seat height at ground clearance nitong si Peak 110. Wala akong nakita. So, ibase nyo na lang guys sa height ko yung seat height at saka ground clearance nitong motor na to. So, may height is 5'5" at abot natin. So, kung may height kayo guys, like 5'2", 5'1", kaya nyo pa rin tong abutin. Mababa lang naman yung seat height niya kumpara sa ibang motor. Tapos, ang kinaganda pa dito, napakalawak ng turning radius niya, kaya naman napakadali ding isiksik. So, ganito yung itsura natin guys. Pag nakaupo dito kay Euro Peak 110. Ayan. O, diba? Bagay na bagay din to sa mga lady rider at gustong kumuha ng motor, budget friendly. Highly recommend at this one. Ayan. Apakaangas. So, comment down below guys kung ito ba yung klase ng motor yung gusto nyong bilhin ngayong taon. Ayan, I want to know in the comment section below. Anyway guys, kung interested din kayo sa mga tools para sa motor, kung ano yung mga tools na ginagamit ko, ililink ko na lang din dyan para maka-order na din kayo. Mas maganda kasi meron tayong proper tools, parang sa ganon tayo na mag-change oil or di naman kaya magpapalit ng ating mga air filter kung scooter yung motor natin. Marami namang tutorial dito sa YouTube. Kaya if I were you guys, pumunta pa kayo sa mga mekaniko, kayo na yung gumawa. Kasi ako, pag nagme-maintenance sa motor ko, ako na yung mismo gumagawa. Kaya yung tools na ginagamit ko, ililink ko na lang dyan sa baba. This Euro Peak 110 is powered by 107cc 4-stroke single-cylinder carburetor 4-speed at air-cooled. Ito ay may lakas na 4.8 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 6.8 Nm at 6,000 RPM. Ito ay merong fuel tank capacity na 4 liters at merong timbang na 83 kilograms, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya itong i-maneuver. Ito ay available aside sa Maxi Black na matte red, petrol green at sword gray. At ang kinaganda pa dito, ito ay naka Euro 3 compliant na, kaya naman makakaasa kayong napakalinis na ng buga ng usok na to at environment friendly. At natapos na nga natin ikutan si Euro Peak 110. At kung interested kayo dito sa motor na to guys, ito ngayon ay may presyo dito sa Mitsubishi Tagum na spot cash is 42,900. Pero kung kukunin nyo yung installment, ayan, wala siyang monthly. Ayan, naka-straight monthly siya. Tapos monthly sa 3 years ay 2,313. Ililess mo pa yung rebates na 300. Kung naghahanap kayo ng motor na pwede pang araw-araw, ayan, pang pasok sa school, sa trabaho, highly recommend this one. So, ayan, yung full address, lalagay ko na lang sa screen, maging sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Euro Peak 110. Anong masasabi niyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At anong katangian ng motor na to? Kung bakit ito yung kukonsider yung bilhin na ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang guys sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. Also, please follow my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gil. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!